Centipede, si Patriarka Soryong at si Guppy ay may devilish na ngiti sa kanilang mga mukha habang tinutukso ang mga matatanda. Binanggit ni Chowsen na tinawag nila si Soryong na batang mandirigma, bilang tanda na tinatanggihan nilang kilalanin si Soryong bilang kanilang manugang, nagawang magbigay ng babala ni Soryong sa kanila na huwag magkasala ng kagat. Kung hindi ay magiging kasing itim at walang buhay sila gaya ni Takenyang, napatigil ang mga matatanda, nagbago ang kanilang ugali at itinanggi na hindi nila tinanggap si Soryong, sinubukan nilang magbigay ng mga palusot tulad ng, may proseso ito at natural lamang sa kanila ang mag-atubili, sayang, nagpa siya ang Grand Patriarch na ipagpaliban muna ang usapin tungkol sa kanilang manugang, tinanong niya kung bakit hindi makapasok si Soryong sa Hall of 10,000 Poisons, ipinaliwanag ng mga matatanda na hindi pa ganap na bahagi ng pamilya si Soryong, bukod pa doon, hindi nila kayang ipagkatiwala ang Hall of 10,000 Poisons sa isang batang mandirigma na hindi pa umabot sa tamang edad. Sinabi ng Grand Patriarch sa kanila na ang solusyon ay simple, hiniling niyang ipakita ni Soryong ang kanyang kakayahan. May ngiti sa mukha si Soryong nang sinabi niyang upang patunayan na siya ay karapat-dapat sa Sichuan-Tang clan, gagawin niya ito sa paraan ng Sichuan-Tang clan, at yun ay sa pamamagitan ng paggamit ng lason. Naguluhan ang mga matatanda. Tinukoy nila kung ang ibig bang sabihin ni Soryong ay lilasonin niya ang Lord ng Sichuan Province. Tinawag nila si Soryong na tanga dahil papatayin ng Lord imbes na magpadala ng gamot. Nalilito si Soryong, sa kaloob-looban, naguguluhan siya dahil akala niya na ang Sichuan-Tang clan ay humaharap sa lason kinabukasan. Ipinaalam ng Grand Patriarch kay Soryong na mula ngayon, magsisimula na siyang mag-aral ng martial art ng Tang clan, ang Five Venoms Returning Technique. Tinanong ni Soryong kung kabilang ba dito ang pisikal na pagsasanay, sumagot ang Grand Patriarch na habang nagsasanay siya sa martial arts, ang katawan niya ay natural na mag-aangkop sa mga teknik na matututunan niya. Ipinaliwanag ni Soryong na ang Tang clan ay nagbibigay prioridad sa praktikalidad, kaya matututo siya ng mga kasanayan na agad na magagamit sa mga tunay na sitwasyon. Binuksan ni Soryong ang mga armas, nandyan ang mga pana, mga kutsilyo, shuriken, at marami pang iba. Nagsimula sila sa mga throwable concealed weapons tulad ng mga karayom, barya, darts, pulbos, mga kutsilyo, at throwing knives, marami pang ibang unconventional concealed weapons. Ngunit karamihan sa mga ito ay maaaring ikategorya sa 5 uri. Tinanong ni Soryong si Soryong kung alam niya kung alin sa mga ito ang pinakamadaling hawakan. Hinulaan ni Soryong na ang kutsilyo o throwing knife. Tama siya. Tinanong siya ni Soryong kung ano ang tingin niyang pinakamahirap. Sumagot si Soryong na ang pulbos dahil kailangan itong ikalat ng maayos. Ipinaalam ni Soryong na ang karayom ang pinakamahirap. Inisip ni Soryong na ito'y dahil maliit at manipis ito. Kaya mahirap itapon. Sumagot si Soryong na hindi lang yun. Kailangan niyang tandaan palagi ang eksaktong posisyon kung saan niya ito itinapon. Nagdesisyon si Soryong na ipakita ito dahil mas madali itong maintindihan. Kumuha siya ng isang brush, inihiwalay ang ulo mula sa hawakan, at nagkaroon siya ng biglaang galaw na parang nagtatapon ng bagay. Ang buhok ng brush ay lumutang sa ere, pagkatapos, naging karayom ito, at nahulog sa lupa tulad ng ulan. Hindi makapaniwala si Soryong kung paano ang mga bristles ay nai-inject na parang mga karayom. Patuloy itong bumagsak mula sa langit. Ipinahayag ni Soryong na ang Tang clan ay may tinatagong teknik ng sandata na tinatawag na Ski Obscuring Flower Rain. Ito ay isang lihim na sining ng Tang clan kung saan daan-daang anggalibong karayom ay bumagsak tulad ng ulan ng mga bulaklak na sumasakop sa buong lugar. Sa isip ni Soryong, parang kailangan niyang magkalat ng mga karayom sa buong lugar at makipaglaban doon. Magalang na ipinaabot ni Soryong na kung ang buong lugar ay puno ng mga karayom, hindi na magkakaroon ng espasyo para gumalaw. Doon tumawa si Soryong at sumagot na eksakto nga yun. Kailangan tandaan ni Soryong ang mga posisyon ng mga karayom para hindi siya maging biktima ng sarili niyang teknik. Para kay Soryong, hindi ka panipaniwala yun. Tumutulo ang pawis ni Soryong nang tiyakin niya kay Soryong kung ibig sabihin ba nito ay kailangan niyang tandaan ang mga posisyon ng mga karayom na nagtataboy sa kalaban o yung mga nalalagay sa maling posisyon. Sumagot si Soryong, oo, syempre, ipinaalam ni Soryong na sa katawan ng 5 lason, kailangan niyang tandaan ang kahit 100 posisyon upang magsimula. Napaluhod si Soryong, pagkatapos nun, bumagsak si Soryong na nakadapa sa lupa. Dumating si Lady Hwayon, tinanong niya kung mukhang handa ba siya. Suot siya ng beekeeping suit nang marinig niyang kailangan nilang manghuli ng hornet. Tinanong niya kung hindi ba ito kinakailangan. Sumagot si Soryong na hindi naman, plano sana niyang maghintay ng isa. Pero dahil dito, maaari nila itong hulihin magkasama. Pinag-double check siya ni Hwayon kung nag-aabang ba siya ng hornet. Sumagot si Soryong na maiintindihan din niya siya kapag nakarating na sila.
Tinanong ni Soryong kung alam ba ni Hwayon kung nasaan ang pugad ng Hornet. Sumagot si Hwayon na nakakita siya ng isa malapit kaya pwede silang pumunta roon agad. Nagsuot din si Soryong ng beekeeping suit. Nabanggit ni Hwayon ang tungkol sa liham na ipinadala sa City Lord ng Sichuan at tinanong siya kung nabasa na ba niya ito. Sumagot si Soryong ng oo. Nag-aalala si Hwayon na dahil bata pa siya, maaaring hindi pa niya lubos na naintindihan ang nilalaman ng liham. Namumula si Hwayon. Sinabi ni Soryong na mahalaga ang Yangtze sa mga lalaki, naiilang si Hwayon, kaya sinabi niyang sapat na yun. Mukhang alam din niyang ito. Ang malaking issue na kinahaharap ng City Lord ng Sichuan ay walang iba kundi ang erectile dysfunction, o sa madaling salita, hindi na tumitigas ang kanyang alaga. Nagduda si Hwayon kay Soryong dahil ang dami niyang alam para sa kanyang edad. Nagbigay si Soryong ng dahilan na namuhay siya mag-isa ng ilang panahon. Nahiya si Hwayon, kaya pabilis ng pabilis ang kanyang lakad. Ilang oras ang lumipas at nakarating sila sa kagubatan. Na-distract si Soryong sa mga nilalang doon. Kinailangan siyang pigilan ni Hwayon para magpatuloy sila hanggang makarating sa lugar. Parang isang mini cave ito. At mukhang talaga itong lugar kung saan pwedeng manirahan ang mga Hornet. Tinanong ni Hwayon kung ano ang ibig sabihin ng makakita ng pugad na walang mga pukyutan. Pumunta sila at nagsuot ng kanilang mga protector sa ulo. Ipinaliwanag ni Soryong na ibig sabihin ito. Habang naghanap sila ng Hornet, hindi sila makakahuli ng kahit isa. Na-baffled si Hwayon, nagpatuloy sila papunta sa butas. Ipinaliwanag ni Soryong na ang mga venomous na insekto na kanilang hinahanap ay matatagpuan sa mas maliliit at mahihinang pugad. Hindi alam ni Hwayon ito. Sa kasamaang palad, mukhang ang pugad na ito ay may hinahanap nila. May isang insekto na lumabas at gamit ang chopsticks. Nahuli ito ni Soryong, hindi sila dumating doon para manghuli ng Hornet. Ang insekto na hinahanap nila ay yun. Ang maliit na bagay na yun ang mag-aayos ng problema ng City Lord ng Sichuan. Tinanong ni Hwayon tungkol sa insekto. Tinanong niya kung isang ground beetle ba ito. Tama siya. Dahil doon, nalaman ni Soryong na tinatawag itong ground beetle sa mundong yun. Ang insekto na nahuli sa malaking pugad ng Hornet ay tinatawag na ground beetle sa Central Plains. Sa makabagong panahon, tinatawag itong blister beetle. Tinanong ni Hwayon kung normal ba na makakita ng ground beetle sa isang pugad ng Hornet. Ipinaliwanag ni Soryong na ang kanilang life cycle ay kakaiba. May kakaibang paraan ng pagpaparami ang mga blister beetles. Karaniwan, ang mga insekto ay nagbabantay sa lugar kung saan nila inilalagay ang mga itlog o gumagawa ng ligtas na lugar para sa mga itlog na mapisa. Pero ang maliit na nilalang na ito ay basta na lang maglalagay ng mga itlog saan man siya magustuhan. Nagkaroon pa ng isang nakakatawang skit kung saan sinabi ng blister beetle sa boss na maghintay muna dahil kailangan niyang magbaba ng mga itlog bago sila umalis. Kahit saan, pwede na, walang paligoy-ligoy, walang labis, basta ilalagay lang nito ang mga itlog. Ang kaunting konsiderasyon na ibinibigay nito ay ang pagtatapon ng mga itlog sa isang lugar. Sa tuwing mangyayari ang himala at mapisa ang mga larvae ng blister beetle, magsisimula silang gumapang papunta sa pinakamataas na lugar na malapit, at kapag umabot na ang larvae ng blister beetle sa tuktok, gagawa sila ng kakaibang bagay, magkakasama sila at magmukhang isang bulaklak, at pagkatapos, aakalain ng mga pukyutan na tunay na bulaklak ito at lalapit. Sa sandaling makalapit na ang pukyutan, isang iglap, lilipad ang buong kawan sa katawan ng Carpenter bee, at yun na, tapos na ang laro. Ang bahay ng Carpenter bee ay halos wala na. Hindi sigurado si Soryong kung bakit nila pinipili ang mga pugad ng Giant Hornet, pero mukhang ito ang pinakaakmang lugar para lumaki ang mga larvae ng ground beetle. Nakaramdam ng awa si Hwayon para sa Giant Hornet, sumagot si Soryong na wala na silang magagawa tungkol dito. Alam ni Hwayon na ang insekto ay nagdudulot ng paso sa balat, narinig niyang masama sa katawan at maaaring ikamatay kung sobra itong makakain. Pinatotohanan ni Soryong ang ideya na yun. Ang orange na likido na dumadaloy mula sa blister beetle ay may nakakalaso na substansya na tinatawag na cantharidin. Kapag nakalapat ito sa balat, nagdudulot ito ng mga paltos na parang paso. Namula si Hwayon at tinanong kung ganito ba talaga ang epekto nito. Sumagot si Soryong ng oo, at agad nitong pinapalakas ang alaga ng isang lalaki. Nahihiya si Hwayon kaya pinatigil siya sa pagpapaliwanag. Hinikayat niya si Soryong na bumalik na sa Hall of 10,000 Poisons. Nais sana ni Soryong na makahuli pa ng ilan. Ngayon, nakuha na nila ang ground beetle, blister beetle. Pagkatapos, bumalik sila sa Hall of 10,000 Poisons at itinuro kayang mga mandirigma kung paano ihanda ang gamot. Sinabi ni Soryong na makinig sila ng mabuti. Ipinag-utos niya na tuyo ang ground beetle at gilingin ito sa pulbos. Sinabi niya na isang ikasampu ng pulbos na yun ay nakakalason. Nagiging delikado ang lason kapag 3 mo nito ang nainom. Kung 3/10 ng isang mo ng lason ang ikokonsumo batay sa bigat ng katawan ng guan,
mga kalahati ng mga makakain nito ay mamamatay. Kaya, hiniling ni